purihin natin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin si Yahweh. Glory to God in the highest. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda mo. Napakaganda mo. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit mainit ang araw. Sabihin mo, kahit mainit ang araw. Kahit mainit ang araw. Lalo kang gumaganda. Lalo kang gumaganda. Mamula-mula ang pisngi mo. Amen? Sino naniniwalang lalo siyang gumaganda? Dahil mamula-mula ang pisngi mo. Amen? Oh, raise up your hands. Sabihin nyo, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Holy Spirit, Holy Spirit, take over take over in my in heart. my heart. Purihin natin ang Diyos. Last Sunday, napag-usapan po natin yung God's vision. And once that vision of God conceived in your heart and in your life, it will come to birth. Ipinapanganak, and once it will birth, mga kapatid, it becomes your life purpose. Amen. Yun ang nagiging layunin ng buhay mo. At pag sinundan mo yun, yung life purpose na yun, tinitiyak ko sa iyo, hahaba ang buhay mo, magtatagumpay ka, at lahat ng gagawin mo'y pagpapalat himala ng Panginoon. Amen. Sabihin nyo, life purpose. Life purpose. Sabihin mo, vision Vision. and not commission. And not commission. My desire My desire is life is life purpose. purpose. And you know what is the life purpose? Life purpose for us, brothers and sisters, are those who believe in the Lord must be united in Him. Magkaisa sa Panginoon. Sabi po ng Bible, open your Bible in Ephesians chapter 4, from verse 1 to the following verses. Ephesians chapter 4. Hindi ko sinabing umupo na kayo. Huli. Because if you want to respect the Word of God, you may rise up. Vision 4. Sabi po ng Ephesians chapter 4 from verse 1, remember, you must have always your own Bible. And Bible is not your cell phone. Amen. Bible is a book. And it consists of two books, the Old Testament and the New Testament. And that Old and New Testament consist and become one book. It is the library of books. Amen? Binubuo ng maraming aklat. Kaya po buksan nyo ang inyong library. The library of books, the Bible. Open in the letter of Paul to the Ephesians chapter 4. And it said, as a prisoner for the Lord, then I argue to live a life worthy of the calling. Sabihin nyo, calling. Calling. Ulitin nyo. Calling. Ang sabi po, calling, hindi uling. Calling. Sabihin nyo, calling. Calling. Panawagan ng Diyos. So, I argue to live a life worthy of the calling of you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. How many of you are in love? Answered prayer yung mga yun. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all,
who is over all, and through all, and in all. My dear brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. Kumusta na kayong lahat, mga kapatid ko kay Kristo? Thank God, I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Everybody dance! Hallelujah! Thank God I'm blessed. At mag-virus talaga I'm blessed. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Lalari may pagkaiba, pag narinig ka ng kanyang salita, sasabihin ko ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, sisikligin ko maapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod yung tunay. Jack yun! Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Kay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, sisikligin bumapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod yung tunay. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at maluwid na. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Praise the Lord! Lahat ng mayaman na pumalakpak sa Panginoon. Lahat na sila'y blessed, pumalakpak sa Panginoon. Ang lahat ng nagpuri, answered prayer na. Brothers and sisters, we are now running in 30 years anniversary. 3 decades of El Shaddai, TWXI Prayer Partners Fellowship. Binatang-binata na. Nag-matured na. Kaya, pakinggan nyo ang mensahe ng Panginoon. Sabihin nyo, vision. Vision.
Sabihin nyo, and not commission, I'm not commissioned, but the life purpose of God for us. Purihin natin si Lord. So, the life purpose, and that is the vision of God for each and everyone, brothers and sisters, is to have the unity of the believers. Remember, church are the believers. Amen. Amen. Ang simbahan ay ang mga mananampalataya. The church are the believers. At mahalaga po ito. Sabihin nyo, mga pagpapalang bunga ng pagkakaisa Ng pagkakaisa ng mga ng mga mananampalataya. mananampalataya. Gusto niyo ba yun? Amen. Sinong gusto ng mga pagpapalang bunga ng pagkakaisa? Answered prayer na kayong lahat. Amen. Maniwala po kayo. Sabagat yan ang sinasabi ng Panginoon. Nais nating lahat yan, taas niyang muli ang kamay ng nais pagpalain ng Diyos. Mga kapatid, makinig ka sa aral ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 4, this is a letter of Paul to the church of Ephesus. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, as a prisoner, si Saint Paul po ay nabilanggo nang dahil sa paglilingkod sa Diyos. Nang siya ay makonvert at siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos, nagkaroon siya ng life purpose. Before, he was an enemy of the church. Kaaway siya dati ng simbahan, ng mananampalataya. Pero nang dumating ang panawagan ng Diyos sa kanya, siya po ay nagkaroon ng pangitain, vision. At ang vision na yon ay nakita niya ang maningning na sinag. At dahil sa pagkaningning na sinag na yon, siya po ay sakay ng kabayo going to Damascus. At nang siya po ay nakasakay sa kabayo, siya po ay natamaan ng liwanag na yon. At siya po ay nahulog sa kabayo. At siya po ay nagkaroon ng parang mga kaliskis sa kanyang mata at di na siya makakita. Doon ang umpisa ng encountering with the Lord. Na-encounter niya ang Panginoon. At narinig niya ang tinig ng Diyos na ang sinasabi, makinig ka. Ang sinasabi, makinig ka. Sabihin mo sa iyong katabi. Yun ang sinasabi ng Diyos kay Saint Paul, makinig ka. Ang pangalan niya noon ay si Saulo. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So inuusig ni Pablo, ni Saulo, ang iglesia noon, ang mananampalataya, ang believers. Kaya po, hinahabol niya ang mga alagad, ang mga mananampalataya para tugisin at para patayin. Subalit hindi siya nakaligtas sa panawagan ng Diyos. Sapagat ang bawat panawagan ng Panginoon, kapag tayo'y tinatawag ng Panginoon, walang makapipigil. Magtago ka man, aabutan ka ng Panginoon. Amen! Kaya po sumunod si Paul. Ang inuusig ni Pablo, ang mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mga kapatid, ang mga misyonero, ang mga may misyon, tulad ng servant leader, ang haba ng buhay ng servant leader, and I believe, aabutin pa siya ng 100 taon. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, humahaba ang buhay ng mga taong sumusunod sa life purpose, the vision of God. So, mga kapatid, ano ang nangyari kay Paul nang siya'y tumugon sa panawagang ito? Yun na ang naging kanyang life purpose. Naglingkod siya ng buong puso, buong katapatan, hanggang sa kanyang paglilingkod, nagalit sa kanya ang mga eskriba at mga pariseyo. At dahil doon, siya'y ikinulong at siya'y ibinilanggo.
Habang nasa bilangguan, siya ay sumulat at ang sulat niya sa simbahan ng Ephesus. Sabi po niya, as a prisoner for the Lord, then I argue, ako anya'y namamanhig sa inyo na mamuhay kayo ng nararapat. I argue to live a life worthy of the calling. Namamanhig ako sa inyo. Hinihiram ko na ang sinabi ni San Pablo na udyok sa kanya ng Espiritu. Ako'y namamanhig sa inyo na maglingkod kayo ng buong katapatan sa Diyos. Sapagkat pag naglingkod kayo ng buong katapatan sa Diyos, hindi kayo pababayaan. Iingatan kayo ng Diyos saan man kayo magpunta, maging sa Canada at sa ibang bansa, saan man kayo dalhin ng Panginoon, kayo'y Kanyang sasamahan at gagabayan. Amen? Amen! At yun, ang taong naglilingkod sa Diyos, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, na mumuhay ng ayon sa karapat-dapat, hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya sabi ni St. Paul, I argue to live a life worthy of the calling. Yung panawagan natin. Huwag mong alisin doon yung iyong attention sa panawagan. Nakakilala ka lang ng driver, inaalis mo na yung attention mo sa paglilingkod. Nakakilala ka lang ng Prince Charming mo, nakalimutan mo na ang iyong ministeryo. Huwag! Alam niyo yung binibigay sa inyong biyaya ng Panginoon, biniyayaan kayo ng inyong magiging lifetime partner dahil hindi niyo pinabayaan ang inyong paglilingkod sa Diyos. Eh yung iba, panay na ang prayer request. Napansin ko, bakit ang daming nag-offer ngayon? Ngayon lang na, dumami yung offer ng bigas, dumami yung offer ng ano. Bakit? Dahil ba sinabi ko na kung kayo mag-o-offer nun, hahaba yung buhay nyo? Dahil ba sa sinabi ko na kayo ay, pag nag-offer ng ganun, magkakaanak kayo? Dahil ba sa sinabi ko, dahil na pag kayo nag-offer ng mga butil na yan, kayo'y pagpapalaing lubos? No. It is because of your faith unto God. Dahil kayo'y may pananampalataya sa Diyos at naging masunurin sa Diyos, lahat ng sumunod na yan, answered prayer silang lubos. Maniwala po kayo na ang lahat ng inyong ginagawa based on your faith unto God, it will be granted to you by the Lord because God is alive forevermore. Ayong mga tao na hindi marunong sumunod, aywan ko kung pagpapalain kayo ng Diyos. Sabi ng Bible dito, the calling you have received, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Nagawa nyo ang mga bagay na yon because of the love in your heart. Dahil may pag-ibig kayo sa Diyos at nagagawa nyo ang inyong paglilingkod because that is your life purpose from God. Nagagawa nyo ang lahat. Nagiging obedient kayo kung ano man ang sabihin ng ginagamit ng Diyos at dahil yun ay nakikita sa inyo na kayo'y sumusunod batay sa inyong pananampalataya, lahat ng inyong prayer request ay answered prayer na. Maniwala po kayo. Uuwi kayong tagumpay. Amen. Mula nung ako'y dumating, ilan na yung nagpa-bless na patungo ng Canada, marami nang nagpunta ng Canada na tuloy. It because it is the life purpose of God. Hindi lamang para magtrabaho doon, kundi para palaganapin ang mabuting balita ni Kristo sa buong mundo. Amen. Sabi niyo, life purpose. Life purpose. Yan ang inyong sundin. Amen. Amen. Pag kayo naging masunurin, kapatid, pati asawa niyong nagwala at nawawala, ibabalik sa inyo ng Panginoon. Huwag mo kukontrahin ang Panginoon. Huwag mo sabihin, huwag na Lord, huwag na.
Ha? Baka sabihin sa iyo ng Panginoon, tulad sinabi ni San Pedro, ha? Sabi ni Jesus kay San Pedro, ang iniisip mo'y sa demonyo, lumayo ka sa akin, Satanas. Pag kinukontra niyo yung God's will, hindi kalooban ng Diyos na ang mag-asawa ay magkahiwalay. Hindi kalooban ng Diyos na ang asawa mo'y iwanan mo. Hindi kalooban ng Diyos na bumabalik na ang asawa mo'y ayaw mo pang tanggapin. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mag-isa at ang asawa mo'y nasa kantungan ng iba. Purihin si Jesus. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Ha? Mga kapatid, remember unity. Pagkakaisa. We are the church and we are the people of God. You are believers. I am believers. You are believer. All of us are believers. And the mission that God put in our hearts is to become united in Christ. First, it's in your community. Your community is your family. Pag ang pamilya ay wasak-wasak, mga kapatid, mahirap magtagumpayan. Kaya ang pinakamasarap ay sikapin yung kayo ng pamilya mo'y mabuo. Amen. At yan dapat ang inyong ipipray request lagi. Mabuo ang inyong pamilya. That is your first ministry. Your first and foremost ministry is your family. How can you invite people if your family is wasak-wasak? Ha? How can you share the word of God if you are not model to the believers? Mga kapatid, kaya sabi ni St. Paul, pahalagahan natin ang panawagan. Ha? Mamuhay tayo ng karapat-dapat, kalugod-lugod, maging mapagkumbaba, maging masunurin, maging mabait, at dapat nagahari ang pag-ibig sa kanyang puso, sapagat ang pag-ibig ang susi ng lahat ng ating mga ginagawa dito sa lupa. Purihin ang Panginoon. So, sabi ng Panginoon, there is one body. May isa lamang katawan, and that body is the believers. We are the mystical body of Christ. We are the church, ecclesia, those who are called out. Mga tinawag at hinihiwalay. Tayo po ang katawan ni Kristo. Kaya pag hindi magkakaisa at nag-iinggitan at nag-aaway-away, nagsasakitan, ang sinasaktan mo'y bahagi ng iyong katawan. So, there is one body, one spirit. Dapat isa lang espiritu ang kumikilo sa atin. Hindi yung galit po, tinanakit, tampo, sama ng loob, pagkakampi-kampi, bahagi. Sabi ng Bible, there is one spirit, just as we're called to one hope. May isa lamang tayong pag-asa. May isang pag-asa. One hope when you were called. Nang tayo tawagin, mayroon tayong isang Panginoon, one Lord. At mayroon tayong isang pananampalataya, one faith. Mayroon tayong isang bautismo, one baptism. Mayroon tayong isang Diyos Ama at Ama ng lahat at sumasa lahat sapagat tayo'y iisa, magkakapatid sa Panginoon. Amen! Amen! At kapag naganap yang mga bagay na yan, that is the life purpose that put in our hearts by God. Tatanggapin natin ang sabi ng Bible, the blessing in the unity of believers, o mga pagpapalang bunga ng pagkakaisa ng mga sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen? So mahalaga yan. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo, the church unity and fellowship is very important because that is the life purpose of all believers that God put into our hearts. So that we are blessed
para tayo pagpalain ng Panginoon. The church is one in essence. Iisa ang simbahan sa kanyang mithiin because it is founded in one gospel. Iisa ang mabuting balita at ang mabuting balita ay si Kristo. One gospel united to one Lord, isang Panginoon nagkakaisa sa Kanya and indwelt by one Spirit, and that is the Holy Spirit. Yan ang simbahan. Yan ang mananampalatayang tapat. Iyan ang mananampalatayang laging pinagpapala ng Diyos araw-araw. Amen po ba? So, dapat makamtan po natin ang lahat ng itong pangako sa atin. Kaya sabi ng Bible, sino sa inyo talaga ang gustong pagpalain ng pagkakaisang ito? Pwede kayong gumanya, huwag lang niyang laksan. So, lagay ang kamay sa inyong dibdib. Sabi ng Bible, kung gusto niyo itong tanggapin, mga kapatid, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25, if you want to receive this blessing of unity of believers, patong-patong na biyaya, siksik-liglig at umaapaw. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Amen! Sabihin mo sa iyong katabi mula ngayon, huwag ka nang magsisinungaling. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag may nakilalang binata, sabihin mo, huwag ka nang magsasabing dalaga ka dahil may asawa ka na. Dalaga pa ako papakasal. Ako kasal na lang. Amen! So, itakwil na ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan. Amen! Huwag magsasalita ng kasinungalingan. Amen! 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 At sa kanyang kapatid, huwag magsasalita ng kasinungalingan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya kung may asawa ka na at yung kapatid mo, pinamanampalataya ay dalaga, kahit na siya'y umiibig sa iyo, sabihin mo, hindi na ako pwede, may asawa na ako. Diba? Isang pamilya tayo eh. Oh, mayroon ba namang magkakapatid na yun ang ginagawa niyang asawa yung kanyang kapatid? Abay, ang tawag po dyan, kasalanang incest. Ha? Yung nagkakarelasyon, kapatid, ha? Mag-ina, tiyahin, yun, magkakadugo. Napakalaking kasalanan yan. At nagiging abnormal ang nagiging anak. Kaya marami pong mga maging minsan, kalimitan, di ko sinabing lahat, kalimitan sa anak sa pagkakasala ay nagiging abnormal. Minsan, halata mong, kala mo normal, pero pag tinignan ng mga mayroong pagkukulang. It's because it is against the will of God. But remember, brothers and sisters, hindi kasalanan ng bata yan. Sabi nga ng salita ng Diyos, no, what we call illegitimate child. Wala po sa Biblia na tinutukoy na illegitimate child. But there is parents who are illegitimate. Kung yung anak sa pagkakasala sinasabing illegitimate child, hindi po. Lahat yan ay plano ng Diyos. Ang tao pag sinilang, plano yan ng Diyos. Pero, sino ang illegitimate? Yung gumawa nun. Yung parent nun. Hindi nag-isip. Hindi inisip yung tama. Namuhay sa kasinungalingan. Namuhay sa mali. Ang mga anak ng Diyos, ang pamilya ng Diyos, namumuhay sa katotohanan at naghahari ang katotohanan sa kanyang buhay. Purihin si Jesus. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 5. Huwag mo sabayang gusto magtagumpay. Alam nyo, usong-uso yung mga networking na yan. Ako, inintigil ko na yung networking na yan.
Mula nung ako'y malinlang. Mula nung ako'y malinlang dyan sa networking na yan, tinigil ko na yan. Kasi lahat pa niya, kahit na po ano yan, ako gumagamit na lang. User na lang ako ng mga networking. Pero hindi ako recruiter niyan. Kasi sayang yung mga nire-recruit. Umuunlad yung nataas, itinutulak yung pataas, sumasagana yung nasa taas, ikaw naiiwan. Pag biglang nagsara, kawawa yung nasa hulihan. That is, anong tawag dito? Pyramiding. That is pyramiding. Lahat ng ganun, pyramiding. Iba po yung tinatawag direct selling. Ang direct selling, level, pantay. Pantay. Mga kapatid, lahat-lahat ay kumikita. Kaya nga ini-encourage kayo na mga ganyan dahil sila ang tinataas yung nasa itaas. Sa mga taong hindi after doon, ang ating itinataas ay ang Panginoon. Itataas kita. Di ba? Amen! So sabi ng Romans 12:5, makinig ka, makinig ka dito, makinig ka. Sabi ng Bible, gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan. Iisa lang ang katawan natin. Sinasabi ko ang mga bagay na ito dahil iisa tayo ang katawan, may concern, may malasakit sa isa't isa. Hindi dapat ang tao nagmamalasakit, iniisip lang ay kapakanan ng sarili. Ang taong may malasakit at umiibig sa Diyos, may malasakit sa lahat at pinagmamalasakitan ang body of Christ. Purihin si Jesus. Ang hina. Huwag nyo lang kalaksan. Sorry. So, sabi ng Bible, kaya hindi naman tayo maraming ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Kaya pag malasakitan natin ang ating kapatid, pag malasakitan nyo, pag malasakitan nyo, ano ang pag may malasakit? Alam mo nang may asawa na, huwag mo nang patulan. Ang asawa pa nga noon ay kapatid mo. Bakit mo papatulan yung asawa ng kapatid mo? Mali yun, di ba layman? Mali yun. Di ba mga layman? Mali yun. Maling-mali yun. Wala kang iba? Kasang kaya? So, kailangan po mga kapatid, huwag nyo papatulan yung kapatid nyo. Magmalasakit tayo sa isa't isa para kamtin natin ang biyaya patungkol sa pagkakaisa, pagpapalang bunga ng nagkakaisang mananampalataya ni Kristo na ang tawag ay siksik, liglig at umaapaw. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, naliwanagan ka na. Hindi mo dapat patulan yung asawa ng kapatid mo. Lalo na kung may asawa ka na. Amen? Ngayon, kung gusto mo sa impyerno, ipagpatuloy mo. Pero kung gusto mo sa langit, huwag mong ituloy yan. Kaya sabi ng Bible, the purpose of the church, unity, which is the vision and life purpose of all believers, ang purpose na ito, first, sabi ng Bible, is to lead others to faith. Para ang mga tao ay ilit natin, dalhin natin sa tumpak at tamang pananampalataya, hindi doon sa maling pananampalataya. Amen. Dalhin natin sa tumpak at tamang pananampalataya kasi hindi lahat ng pananampalataya ay tumpak. Hindi lahat ng mabuting balita ay mabuting balita. Mayroong other gospel na sinasabi sa Galatian, na sinasabing huwag kayong makikinig sa other gospel. Sa halip pakinggan nyo ang tunay na mabuting balita na dala ng mga apostol ng Panginoon. Purihin si Jesus. Amen? Sabi ron, to lead others to faith. John 17, verse 20 to 23. Ito ang sabi ng Bible. John 17, verse 20 to 23. Sabi ng Bible, my prayer is not for them alone. Ang panalangin ko'y hindi lang para sa kanila. Sabi ng Bible, I pray also to those who will believe in me through their message.
That all of them may be one. Na ang lahat na ito ay maging isa. Maging isa. Ay sa tahanan natin na sinabi natin, yun ang unang ating ministeryo ay magkakahiwalay. Nawawasak. Kasi ang akala ng iba, after lang tayo sa kaligayahan sa mundo, hindi natin isipin yung kaligayahang walang hanggan sa langit. Ano nga mapapala ng tao, sabi ni Jesus? Makamtan mo man ang buong daigdig, kung ang katumbas naman yan ay ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ano ang mapapala mo? Maibigay mo man ang sarili mo sa membro ng choir, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Ano ang mapapala mo? Doon sa taxi driver ay may asawa ka na, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Ano ang mapapala mo sa isang layman, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, kung may asawa na ang layman na yan? Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Ano ang mapapala natin? Wala! Ang mapapala natin kaparusahan sa impyerno. Kaya ituwid mo yung buhay mo, ituwid natin ang buhay natin. Dahil the purpose of Christ Jesus, mga kapatid, in the unity of believers, is to lead others to faith. Ay paano natin maililid ang iba sa tumpak at tamang pananampalataya kung may nakikitang kapintasan sa bawat isa sa atin? Be a model to the believers. Maging mabuting halimbawa tayo sa isa't isa. Makita sa atin yung malasakit sa isa't isa. Kung makita mo aniya, sabi ni Kristo, nagkakasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung hindi pa aniya siya makinig, magsama ka ng isa at pagsabihan mo ulit. At kung hindi pa rin makinig sa inyong dalawa, dalhin mo sa kapulungan ng mga council upang sila'y pagsabihan. At kung hindi pa rin makinig sa amin, dadalhin namin sa servant leader. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen? Yun ang malasakit. Hindi para matanggal, kundi para ituwid. Ituwid. To lead others to faith. Pananampalatayang tumpak. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Upang ang mundo raw ay manampalataya at manalig. Mga kapatid, na si Kristo nga ang tagapagligtas. I in them and you in me, may they be brought to complete unity. Complete unity. Sabihin nyo, complete unity. Complete unity. Alam nyo, pag complete unity, ibig sabihin, nagkakaisa na ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nagkakaisa nga, pero mali naman ang pamumuhay sa Panginoon. Nagkakaisa nga, pero taliwas naman ang buhay sa Diyos. Nagkakaisa nga, pero mali naman ang kanilang ginagawa. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Purihin si Jesus. Number 2, sabi ng Bible, not only to lead others to faith. That is the purpose of Christ's unity. And that is the vision of Christ for all of us. That is your life purpose. Sabi ng Bible, number 2 is to lead believers to maturity. Ang mga mananampalataya ay dapat mag-mature. Dahil ang tao kapag hindi nagmamature, ay hindi namumunga. Ang nakikita sa kanya at narinig lagi ay bunganga, hindi bunga. Mga taong mabunganga, puro salita, pero walang kalakip na gawa.
Dapat sabay, may bunganga. Ang gusto ng Panginoon mag-mature so that the fruit may be seen on them. Makita ang bunga. Hindi yung nakikita ay bungang araw dahil mainit ang panahon. May bunga na. Nakikita na. Andyan na. Andito Yung na. bunga, the fruit. And there are two kinds of fruit that God expected unto us. Ang inaasahan ng Panginoon, it is the fruit of the Spirit which it's seen in your character. Nakikita sa ugali mo, the fruit of the Spirit. Galatians 5 verse 21 to 22. Ano ang sabi ron? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Sino sa inyo may pagpipigil na sa sarili? Ha? Sabi doon sa awit doon, pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, sira ang maghapon mo. Diba? Mapapaaway ka. Pag wala kang pagpipigil sa sarili, ang maghapon mo'y masisira. Hindi magiging maayos ang pamumuhay mo. Lagi kang may kaaway, magiging dahilan ng pag-iksi ng iyong buhay. Baka mamaya pinatay ka na lang yan. Kung wala kang pagpipigil sa sarili. Kaya mahalaga makita sa atin the fruit. And it will be seen when you become mature in faith. Manampalatayang nagmamature, tumatanda. Hindi yung tumatanda ng paurong. Kailangan tayo nagmamature para makita yung bunga ng Espiritu Santo na nakikita sa ating mga ugali. It will be seen in your character. Hindi yung tagal-tagal na natin, 30 years old na tayo sa El Shaddai, pero yung ugali natin, ganyan pa rin. Yung ugali natin, chismosa pa rin. Yung ugali natin, pangit pa rin. Huwag nawa. Dapat nagmamature. And the second fruit that God wants to see unto us is the fruit of your ministry. Ministry is service. Yung paglilingkod natin. Ilan na bang kaluluwa ang naakay mo sa Panginoon? Ilan na bang kaluluwa ang nailapit mo sa Diyos? Kaya makikita natin yan sa next week. Kung kayo may 3 akay na bisita, at tinitiyak ko sa inyo, lahat ng akay inyo, na inyong 3 bisita, asahan nyo ang balik ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw na biyaya mula sa Diyos. Hindi nakapalakpak yung iba dahil iniisip, hindi yata niya kayang mag-akay ng 3. Pag ang nasa isip nyo, hindi nyo kaya, wala nga kayong maaakay. Pero kung ang nasa isip nyo, may magagawa ang Diyos sa inyo at kayo'y susundan nyo ng kalakip na gawa, may sasama kayo sa next week at pagpapalain naman kayo ng Panginoon nang di nyo inaasahan, unexpected miracle ay darating sa inyong buhay. Amen! And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinapala. Everybody! Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Yes, finally, ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon, siksik, liglig na biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi lalala. ako'y punong-puno ng pag
mayaman. Everybody, finally! Finally. Finally! Ako ngayon malaya. Ako ngayon mayaman na. Finally. Ako ngayon malaya na. Ako ngayon, Malaya na. Finally. finally! Ako ngayon ay magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally! Sabay-sabay! Yes. Finally. And finally! Finally. Everybody! Yes. Finally. And finally! Finally! Sabay-sabay! Yes. Finally. Lagay ang inyong kamay sa inyong puso. May puso ba kayo? May mga tao nag-aaway, sabi sa kanyang asawa, wala kang puso. Bakit mo nagawa ito sa akin? Hindi ba sinabi mong mahal na mahal mo ako? Pinagtapat mo sa akin noon. Hindi mo ako pagsasaway. Pero ngayon, bumababa ito ah. Pero ngayon, sabi mo, pero ngayon, pinagpalit pa ako sa iba. Di bali, pinagpalit mo man ako sa iba. Ang Panginoon naman, hindi ako pinagpalit. Amen. So brothers and sisters, iwanan ka man ng mahal mo sa buhay. Amen. Lukuhin ka man ng sino man. Amen. Pagtaksilan ka man ng asawa mo. Kailanman hindi nagbabago ang pag-ibig at pagmamahal ni Kristo sa iyo. Amen. Haniwala ka. At yan ang nais ng Panginoon na tandaan mo. The life purpose that God put in our hearts, brothers and sisters, is to become faithful unto God, to remain faithful unto Jesus, to do His will, to obey His word, to act as what He said unto you. At yun ang dapat mong gawin. Kaya sabi ng Bible, that purpose of the church unity that God puts in our heart, and that is the vision of God, your life purpose, is so that God's blessing will pour out unto us. Pagpapalang bunga ng pagkakaisa. Sabi ng Acts chapter 4, verse 29 to 31, ito ang sabi ng Biblia. Acts chapter 4, verse 29 to 31. Ang sabi ng Bible, now, Lord, consider this street and enable your servant to speak your word with your great boldness. Stretch out your hands to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and he spoke the word of God boldly. Yan ay bunga ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Dahil sa kanilang pagkakaisa at sumunod sa kalooban ng Diyos, silang lahat ay napuspos, hindi ng galit, hindi ng puot, hindi ng hinanakit, tampo at pagkakabahabahagi, but they were filled with the Holy Spirit, and they speak boldly in the Word of God, and they lay their hands to those people who have sick, at ang lahat na may sakit ay nangagsigaling. Amen. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Nangagsigaling. And that is a blessing. Brothers and sisters, yan ang nais ng Diyos para sa atin. Sabi ng Acts chapter 4 verse 32, pakinggan nyo ito. Listen to me. You may lay your hands on the top of your hearts pagkatapos mong magsulat. At sabi ng Bible, all the believers were one in heart and mind. Silang lahat ay nagkaisa ng isipan at puso. Hindi tulad ng ilan sa ating taliwas ang iniisip.
Hindi ka isa. Nais ng Diyos magkaisa ng isipan at puso. Pag sinabi ng servant leader, ganun ang dapat gawin, gayon ang gawin mo. Hindi yung sinabi ng kung sino, yun ang gagawin mo. Pag sinabing, ideklara natin ating pananampalataya sa ngalan ng Ama, hindi mo sasabihin sa ngalan ng Ina. Pag sinabi sa ngalan ng Ama, you do that. That's the sign of Christ that you are declarating your faith in God, that you believe in the Father, in the Son, and in the Holy Spirit. It is a declaration. Huh? And that is unity. So ano sabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo? All the believers were one in heart and mind. Kailangan natin, if you want to receive the blessing upon blessing, healing upon healing, deliverance upon deliverance, and that is the result of those who believe and united in Christ Jesus. Mararanasan mo ang madalas sinasabi sa ministeryong ito, siksik, liglig at umaapaw. Hindi yung hindi mo naman nararanasan, nakikisiksik ka lang. Purihin si Lord. Purihin si Lord. Gusto ng Diyos maranasan mo rin, hindi yung nakikisiksik ka lang dyan, wala ka namang nararanasan. Gusto ng Panginoon maranasan mo rin. Tulad ng naranasan ng mga tapat na lingkod at tapat na mga attendees natin, nararanasan nila, nagpapatotoo sila, at talaga naman, grabe kung magpuri sila, sumayaw at magpuri sa Diyos. Because they were filled with the Holy Spirit. Eh, sabi ng Bible, no one claimed that any of his possession was his own. Dahil sa sila'y puspos ng Espiritu Santo, ang kanilang pag-aari ay hindi nila sinariling sa Kanya. Natuto silang mag-share, natuto silang magbahagi, natuto sila na magmalasakit sa isa't isa. Hindi yung sinabi, "Hoy, sister, baka mayroon ka naman," kahit mayroon sabi, "Ay wala, kaya naghihirap ang buhay dahil bukang bibig, laging wala." Mayroon naman laman yung wallet, sabi, "Wala." May naliligaw sa kanya, tinatanong, "Sister, mayroon ba ikaw manliligaw?" Sabi, "Wala." Mayroon naman. Kaya hanggang ngayon, tumatanda ka na, wala kasi. Laging wala. Hanggang sa dumating ang araw, yung laging salita mong wala, magwawala ka na. At pag nagwala ka na, hindi mo alam, darating ang panahon, kahit sa public place, maghuhubad ka na. Kasi ang bukang bibig mo, wala, wala, puro wala. Kahit mayroon, wala. Mga kapatid, alam nyo, pakinggan nyo ito. Hoy, listen to me. Pakinig ka, hoy. Sabi dito ang tingin. Wag mo sabihin, gwapo si Brother Rex dito, suot ko. Pagpalain yung taong nagbigay nito. Marunong tumingin ang bagay sa akin. Amen. 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 Bumata ako ng 10 years dito sa suot. Amen. Hoy, pakinggan mo ito. Listen. Hoy, listen. Hoy, wag ka munang tumakbo. Wag ka munang umalis. Huminto ka. Gusto mong pagpalain. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi ng Bible, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Imaginein mo na ang tatanggapin nyo ngayon. Isipin mo na ang tatanggapin nyo ngayon. Imaginein mo na yung gwapong gusto mong maging lifetime partner. Isipin mo na, kapatid. Kaya huwag kang magsasalita ng wala, wala, wala. Kasi yung isipin mo lang. At sabihin mo pa, naku, yun nga ang mangyayari sa'yo. Kaya ang iisipin mo lagi, yung bibigkasin mo, isipin mo mabuti kung anong bibitawan mong salita. So sabi ng Bible, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine.
sabihin at isipin lang. According to His power, that is at work within us. That is the Holy Spirit. The power that work within us is the Holy Spirit. Ang sabi ron, to Him be the glory, in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. And all of you are answered prayer. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, with great power the apostle continued to testify to the resurrection. Resurrection, wag niyong lalagyan ng Amerika. Resurrection, America. Testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and much grace was upon them. Much grace, sabihin niyo, much grace. Much grace. Ay, ibig sabihin ng much grace, siksik, liglig at umaapaw ang tatanggapin nating lahat ngayon. Siksik, liglig at umaapaw ang tatanggapin nating lahat ngayon. Amen! Bakit? Because the Spirit of God appeals to everyone for unity in the church. Kaya isipin nyo, mithin nyo, magkaisa na kayo ng pamilya nyo. Huwag kang mawala ng pag-asa kahit na yun ay may kandungan ng iba. Kahit na yun ay nasa ibang kandungan, in God nothing is impossible. Huwag mong iisipin wala ka ng pag-asa. Sabi sa ating binasa, mayroon tayong isang pag-asa. Kahit isipin mo may anak na yun, huwag mong isipin na hindi na yung babalik. Isipin mo, bukas makalawa, nandyan na ang asawa mo. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Whatever you ask or imagine, imaginin mo na nakatabi mo yung asawa mo. Imaginin mo na kayo'y magkakaisa, masaya, maligaya. Huwag mong isipin na ang asawa mo'y nasa piling ng iba. Isipin mo, darating. Sabihin nyo, darating. Darating. Himala. Himala. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, raise up your hands. Ito ang final word, sabi ng Panginoon. Sabi ng Ephesians 4 verse 3. Kaya't pag sumakitan nyo, ang mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Unahin nyo yung pamilya nyo magkaisa. Amen. Sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. At ang sabi ng Romans 12 verse 10, mag-ibigan kayo. Kapatid, huwag mong patayin yung pag-ibig dahil ang pag-ibig ay si Jesus. Amen. Huwag mong isipin wala ka ng pagmamahal sa asawa mo. Amen. Mayroon yan. Dahil pinangako mo yan sa harapan ng Panginoon. Yung sinasabing pag-ibig sa iba na hindi mo naman asawa, hindi pag-ibig yun. Pitan ng laman yun. Tama. That is the lust of the flesh. Ang tunay na pag-ibig ay kung paano kayo pinag-isa ng Diyos. That is love from God. Kaya sabi ng Bible, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba. So pahalagahan mo yung iyong asawa. Pahalagahan mo yung iba ng higit ang iba kaysa sa pagpapahalaga nila sa iyo. Amen. So lagi ang nasa isip natin, mas mahalaga yung iba. Mas mahalaga yung mister mo sa kabila na siya ay nasa piling na ng iba. Mahalin mo siya. Mahalin mo siya. Yan ang lagi nasa isip ko. At yan ang tinuturo ng servant leader. At simula ngayon, maniwala ka. Isang araw magugulat ka. Ang asawa mo'y alsabalutan pabalik sa inyong tahanan. Dahil sabi ng aral ng mga matured na ating mga ninuno, magpakahaba-haba ng prosesyon. Sa bahay niyo pa rin tutuloy. Taas ang kamay, sabi ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Patawarin mo po ako. patawarin mo po namin po Ang pangako mo ngayon na anuman ang aking isipin aming isipin at sabihin at sabihin ay mangyayari sa akin nangyayari sa akin. dahil ako'y nakikipag-isa sa iyo. Nakikipag-isa At sa ang aking buong sambahayan, sinisikap kong magkaisa kami. magkaisa ka ng Maging ang simbahan at ang aming kinasasapi ang ministeryo misteryo. ay nagsisikap kaming magkaisa.
Kaya Panginoon, Panginoon, inaangking ko po inaangkin ko po ang tagumpay at himala tagumpay at himala sa aking sa buhay. aming buhay. Just close your eyes and pray to God. Susumamo. Yes. Napapakumbaba. Amen. O Diyos, gabi. Amen. Pasawarin sa aming sala. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Sa pagkamahaba-bahagi, sa pagkakampi-kampi, Amen. sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Yes, Lord. Nagsusumamo. Nagsusumamo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba. Yes, Lord. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Yes, Lord. Salamat. Sa pagkamahaba-bahagi, sa pagkakampi-kampi, Yes. sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aking buhay. Nagsusumamo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba. Masdan mo, Lord, ang iyong bayan na nagsusumamo sa iyo. Nagmimiting kami, Panginoon, ang iyong mga pangako. Kalimutan mo, Lord, ang aming pagkamahal. Tingnan mo, Panginoon, ang aming pagsisikap ng pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Yes! Hallelujah! Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Patong niyo ang inyong kamay sa balikat ng inyong katabi. Magpatungan kayo ng balikat niyo. And I pray, and God is moving right now. I know God is moving. He is now ministering to each and every one of us. God is doing something good in your life. Dumadaloy mula ulo hanggang talampakan ng bawat isang nagkakaisa ngayon. Dumadaloy ang kanyang himala, ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya. Pinagagaling ang lahat ng may sakit. Inaalis ng Diyos ang mga karamdaman sa ating mga katawan. Pinalalakas at pinasisigla ang ating mga buhay. Pinagagaling sa pangalan ni Jesus. Sinasaway ko ang lahat ng karamdaman yan. Tinataboy ko sa apoy ng impyerno. In the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, I claim healing, deliverance. Receive! Receive! Be healed! Be healed! In Jesus'
Jesus' name. Take the healer in the name of Jesus. Take the healer. Tanggapin nyo ang naglilingkod, ang servant of all servant, Jesus Christ of Nazareth. Receive the healer. Receive the healer. Tanggapin nyo ang nagpapagaling, si Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Okay. Hallelujah. Oh Father in heaven, inaangking ko po, ay ginawa ka sa aming buhay. Lord. Pinagaling mo, O Diyos, ang lahat na may sakit at may karamdaman. Pinalaya mo, Panginoon, ang mga inalipin. At umpisa ngayon, Panginoon, inaangkin namin, iniisip, binabanggit namin. We ask and we imagine, O God, na ang bawat nawasak na tahanan ay muli mong binubuo. Muli mong binubuklod, Panginoon. In you, nothing is impossible. At inaangkin namin, Panginoon, yan. Ang pagpapalat biyayang siksik, liglig at umaapaw. Ama, pagpalain niyo po ang aming mga inihandog mula pa kanina sa banal na misa. Ang mga butil na sumisimbolo ng kasaganaan ng aming buhay. Ang butil na sumisimbolo sa aming pinakamimithing lifetime partner. Ang mga butil na sumisimbolo ng kasaganaan ng bawat negosyo namin. Pagpalain mo, Panginoon, kasama ang itlog na sumisimbolo, Panginoon, ng buhay sa mga sinapupunan ng mga nagmimithing magkaanak na may mga asawa. Inaangkin po namin, O Lord, ang katuparan. Kasama, O Diyos, ang mga sumisimbolo, O Diyos, sa mga inoffer naming mga pansito noodles na sumisimbolo sa mahabang buhay namin as only the contact point of our faith that we show our obedience unto you, God. Inaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer. Pagpalain po ang aming mga prayer request at ang aming mga offer at handog, ang mga ikapo at ang mga alay namin. Pagpalaing lubos, Panginoon, at inaangkin na po namin kaming lahat ay answered prayer na as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Wala mo nang aalis. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks Give thanks with a grateful heart. with a grateful heart. Give thanks Give thanks to the Holy One. to the Holy One. Give thanks Give thanks because He's given because He's given Jesus Christ. Jesus Christ, His Son. His Son. And now, And now let let the weak say, I am strong. the poor, Let the poor say, I am rich. because of what Because of the what Lord has the done Lord has done for us. And now, And now let the weak say, I am strong. let the poor, Let the poor say, I am rich. because of what Because of the what Lord has the done. Lord has done for Give us. Give thanks. We give you thanks and pray. Huwag mo nang aalis. Final blessing, hintayin natin. We give thanks. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sa araw po ng Sunday, yun po yung ating pinaka-final na 30th celebration, Foundation Day ng ministry. Kaya tulad ng pagdadaos nila sa Pilipinas, kasabay nating idadaos dito a celebration of fellowship of our 30th anniversary. Mga kapatid, iba yung anniversary ng Hong Kong sa December, iba ito po ay Foundation Day. Kasama tayo doon. So, ang ating pong dadalhin ay kung ano ang sinasabi ng servant leader, by next Sunday, dadalhin po natin 3 pinakamahalagang prayer request. Ibig sabihin po noon, isang sobre lang, pero 3 yung nakasulat. Walang labis, walang kulang. 3 lang. Ang wika ng servant leader, ang balik niyan ay 30 pagpapala. As a sign of 3 decades. So, next is 3 vision. Wish. Yung wish po natin. Wishes. No? Sabi ng John 15:5, and whatever you wish, yun po yung ibubulong natin.
bago mag-end ang gawain sa next week. And 3 barbecue. Magkakaroon tayo ng barbecue fellowship. So pagkatapos ng blessing, mag-share kayo ng barbecue. Gusto nyong lagyan ng sandwich, nasa sa inyo na yon. Then, 3 kandila. Sisindihan po natin dito yung kandila, kaya magdala po kayo 3 kandila. Dahil may minsayang Diyos dyan. And 3 bottled water. Napakahalaga po nun. Isa lang ang iinumin nyo nun. Iuuwi nyo yung iba sa inyong bahay. Dahil yun ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. And 3 akay na bisita. Wag na wag po. Pakamithin yung mag-akay kayo. And then, ang ating pong dress code, white. Kahit po yung itaas lang. Kung gusto niyo naman all white, nasa sa inyo yan. Okay? Basta white. Puti. Yung po, mga kapatid. Okay? At siyempre, tandaan nyo lagi, whatever na ino-offer nyo sa Mass, na in kind, nasa Old Testament yan, may mga ibig sabihin yon, pagpapala yon sa inyo, hindi nyo binabaliwala, dahil in every time na kayo nag-a-attend ng Mass at nag-o-offer ng mga bagay na yon, yun ang ibig sabihin nun. Basahin nyo po ang Old Testament. Hindi ibig sabihin kung nag-offer ka ng pera, sapat na yon. Hindi po. Nasa Old Testament po yan. Makikita nyo po yan. At hindi winawalang bahala ng Panginoon yan. So whatever you offer in kinds sa Panginoon during the Mass, yan po ay may mga kahulugan. Amen. Darating ang panahon. Yung katulad sinabi ko kanina, yung mga butil, simbolo ng pagpapala, biyaya, himala, itlog, symbol of life, yung pong mga mahahabang bagay, simbolo ng mahabang buhay, dan po yung mga contact point. So, every time na may fellowship tayo, tandaan niyo po yan. Okay? Okay? At, yung kandila po, lagyan niyo po ng baso. No, yung baso, kasi bawal po mapatakan dito, ano? So, yung baso, yon, ilalagay niyo po yun, yung, para hindi tutulog. Okay? So, yan. May karton o kaya yung baso, karton, yan. Depende sa inyo. Basta yung hindi papatak sa sahig. Okay, and then po, paalala po, ang ating radio program sa Metro Plus, last na po nung Sabado. So, hindi nyo na mapapakinggan yon, baka ma-mislead kayo, baka ibang programa na yon, may mga in-announce, akala nyo sa atin pa, hindi na po. Ang ating pong pakikinggan niya ay yung DWXI, direkta sa Pilipinas. Mag-download kayo sa inyong mga cellphone at sa internet nyo doon, www.deltabroadcastingsystem.net. Mapapanood nyo doon live. Gusto nyo mapanood yung ating overnight, live po yun sa www.deltabroadcastingsystem.net at sa www.eradioportal.com. Yun po yung mayroong TV na mapapanood nyo po doon, yung dalawang yon. Okay? At tapos yung mga radio namang iba, magpa-download kayo, magpaturo kayo kay Brother JR. Okay? Alam nyo na po, lahat. Okay? So, bago po tayo mag-Psalm 91, tawagin ko po, sino sa inyo ang gustong yumaman? Ang pagyaman ay ginagawa. Hindi po yun babagsak. So, tatawagin ko po yung isang attendees natin. Marami na pong workers na yayaman na dahil nag-start na sila. Tatawagin ko po yung attenders po natin, si Judilyn Bilarde, na sumali na sa ating kooperatiba, at yung pong mga naibigay namin ng mga workers at iba pa. Yung iba po darating pa yung sumali nung kung gusto niyo sumali, mga LCDI members, yung pong prayer partners, diyan po sa treasury, may mga brochure po diyan, at direktan niyo po yung inihuhulog sa ating pong bangkong BDO at Metro Bank. Okay? Judilyn, nandito po na po. Ito na po yung inyong yung inyong certificate, at nandito na rin po dito po magre-reflect yung savings nyo sa passbook na ito. Ang tubo ng savings nyo is 1.26%. Andiyan na po yung dito naman po yung inyong membership, yung pong inyong share, at saka yung inyong mga records ng ibang yayaman na kayo mula ngayon. Basta tuloy-tuloy. Payaman ang payaman kayo. So, ito naman yung inyong certificate of shares. Yan. Naka 6 shares na po kayo na ang par value 500 pesos times 6. Yun po yung na-share nyo na ngayon.
At ito naman mga receipt nyo. Yan, pagpalain po kayo sa lahat po ng prayer partners na gustong mag-join dyan sa treasury po. Sabi ng servant leader, kung gusto nyo makaisa sa kanyang mission and vision, nawa tayo bilang prayer partner maki-join. Amen? Taas ang mga kamay and let's pray the Psalm 91. Wit ng pagtitiwat sa Diyos. Siyang naghahangat ng pakupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa pangalip sa umang nabita, at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka mataranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasagalang pagkat siya ay tapat. Pagsabit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsabit ng araw. Di sa ano pang mandarating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang pila ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo hindi ka maaari. Ika'y nagmamasidas sa panonood iyong amasal. Iyong masasama ay makikita mong pinarulusan. Sapagkat si Yahweh ang binawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taas. Di mo abutin kayo mapahamak at walang daragat kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya marami ang hiyal sila susubaybay. Kahit sandako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang balat ay tatayupat silang magtatakas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapak mo ay mga leon, aasa mabusin. Di ka maaano sa mga siriyente at liyong mababagas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tama ko'y kikilangan. Pag sila'y tumawag, laging handa kung sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamdaman. Sila ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatanggapin nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi mo matakatulan. Maaaring magpadala ko ng balang upang salutahin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpaglupa. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. And may the Lord God bless us all now and forever. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! God bless! Paalala po sa provincial groups. Provincial groups po, Kapis group, sa paglilinis po ito sa duties po natin. Kapis group, playground and chair. Catanduanes and Cavite, Marshall area. Cebu, playground and mop. Davao, playground and sweeping. Guimaras and Ifugao, canteen area. Iloilo, toilet sa area po